Mga ka-confess, bago natin simulan ng wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapanapanabik na Tagalog Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Dear Ate J, itago mo na lamang ako sa pangalang Liris. Minsan, ang akala nating pinakamatatag na pundasyon ng ating buhay ay gawa lang pala sa buhangin. Isang ihip lang ng katotohanan, guguho ang lahat. Mahirap tanggapin na ang taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong pagkatao ay ang siya ring bubura sa lahat ng pinaniwalaan mo sa loob ng maraming taon. Nagsimula ang lahat 7 taon na ang nakararaan sa mataong syudad ng Kabanatuan. Mainit, maalikabok, pero puno ng pangarap. Nagtatrabaho ako noon bilang isang junior accountant sa isang malaking distributor ng feeds. Doon ko nakilala si Arlan. Siya ang head ng logistics noon. Matangkad, palaging naka-shades kahit sa loob ng opisina dahil sensitibo raw ang mga mata sa ilaw at higit sa lahat, napakagaling magsalita. Liris, huwag kang masyadong nakatutok sa spreadsheet na yan. Nakakatanda yan. Biro niya sa akin isang hapon habang nilalapag ang isang baso ng palamig sa desk ko. Kailangan to, Arlan. Kapag may nag-error dito, ako ang malalagot kay Sir Efren. Sagot ko naman nang hindi siya nililingon. Si Sir Efren ang aming general manager, isang matandang suplado na ayaw ng nagkakamali sa decimal point. Pero si Arlan, parang wala lang sa kanya ang presyo ng trabaho. Palagi siyang kalmado. Palagi siyang may solusyon. Hayaan mo si Efren. Bukas, ililibre kita ng hapunan sa may wayang para naman gumaan ang pakiramdam mo. Dagdag pa niya bago siya tuluyang umalis. Hindi ko alam kung bakit, pero nahulog ako sa kanya ng ganoon kabilis. Si Arlan ay parang isang bukas na aklat. O, yun ang akala ko. Ikinuwento niya sa akin ang lahat tungkol sa pamilya niya sa vegan. Sabi niya, maaga siyang naulila sa ama, si Mang Gardo, at ang tanging kasama na lang niya sa buhay ay ang kanyang ina na si Aling Perlita. Sabi niya, siya ang nagpapaaral sa kanyang bunsong kapatid na si Ria na kumukuha raw ng nursing sa Maynila. Dahil sa mga kwentong yun, lalo akong humanga sa kanya. Responsableng anak, mapagmahal na kuya. Sino ba namang hindi mahuhulog sa ganoong lalaki? Makalipas ang 1 taon, nagpasya kaming magsama. Hindi naging madali dahil tutol ang nanay ko na si Nanay Isabel. Sabi niya, Liris, anak, parang masyadong perpekto ang lalaking yan. Mag-ingat ka. Pero dahil sa pag-ibig, binaliwala ko ang babala ni Nanay Isabel. Pakiramdam ko noon, alam ko na ang lahat tungkol kay Arlan. Lumipat kami sa isang maliit na apartment sa barangay Sumakab. Doon, mas naging malalim ang pagsasama namin. Ngunit may mga maliliit na bagay na unti-unting lumilitaw na noon ay pinipili kong hindi pansinin. Tuwing sasapit ang kinsenas at katapusan, laging umaalis si Arlan para magpadala ng pera sa vegan. Sabi niya, ayaw niyang gumamit ng online banking dahil old school daw ang nanay niya at gusto nitong cash na kinukuha sa Palawan. Isang gabi, habang naglalaba ako ng mga damit niya, may nalaglag na resibo mula sa bulsa ng pantalon niya. Hindi ito resibo ng padala. Ito ay isang billing statement mula sa isang maternity clinic sa Olongapo City. Kinabahan ako. Arlan! Tawag ko sa kanya. Nakahiga siya noon sa sofa habang nanonood ng balita. Bakit, Liris? Ano tong resibo mula sa Olongapo? Bakit may pangalan dito na Clarice Mendoza? At bakit ikaw ang nakalagay na garantor? Tanong ko habang nanginginig ang kamay. Humarap siya sa akin, walang bakas ng gulat. Ang bilis ng reaksyon niya,
Parang nakahanda na ang sagot. Ah, yan ba? Pinsan ko yan, Lyris. Si Clarice, anak ni Tito Benji na kapatid ni Papa. Nagkaproblema ang asawa niya, kaya tinulungan ko muna. Nakakahiya naman kung tatanggihan ko, di ba? Naniwala ako. Bakit hindi? Napakadetalyado ng paliwanag niya. Kilala ko ang pangalan ni Tito Benji dahil madalas niya itong mabanggit sa mga kwento niya tungkol sa kabataan niya sa vegan. Kaya itinapon ko ang resibo at itinuloy ang paglalaba. Lumipas ang 2 pang taon. Nag-move out kami sa Cabanatuan at lumipat sa San Fernando, Pampanga dahil na-promote si Arlan bilang Regional Operations Manager sa isang logistics firm doon. Mas lumaki ang sahod niya, mas gumanda ang buhay namin. Bumili kami ng sasakyan at nagsimulang mag-ipon para sa sarili naming bahay. Dito na pumasok sa eksena si Brenda. Si Brenda ay isa sa mga ahente ng insurance na madalas bumisita sa opisina ni Arlan. Isang araw, nagkita kami ni Brenda sa SM Pampanga. Nagkataon na pareho kaming naghihintay sa pila sa isang coffee shop. Uy, ikaw yung asawa ni Sir Arlan, di ba? Bungad niya sa akin. Ngumiti ako. Ah, oo, Lyris. Ikaw si Brenda, right? Oo, kumusta si Sir Arlan? Matagal na siyang hindi nagpapakita sa opisina namin ah. Balita ko, madalas siyang pumupunta ng Bataan ngayon para sa bagong warehouse. Kumunot ang noo ko. Bataan? Ang alam ko, sa Tarlac ang punta niya tuwing Martes at Huwebes. Sandaling natigilan si Brenda. Parang may nasabi siyang hindi dapat. Ah, baka nagkamali lang ako ng dinig sa mga kaopisina ko. Pasensya na, Lyris. Masyado lang sigurong maraming workload si Sir. Hindi ako mapakali pag-uwi ko. Nang dumating si Arlan ng gabing yon, tiningnan ko siya ng maigi habang nagtatanggal siya ng sapatos. Mukha siyang pagod na pagod. Arlan, kumusta ang Tarlac? Tanong ko sa mahinahong boses. Eto, nakakapagod ang biyahe sa MacArthur Highway. Alam mo naman, laging trapik sa Mabalacat. Sagot niya habang humahalik sa pisngi ko. Akala ko ba sa Bataan ka pumupunta? Tumigil siya sa paglakad. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Bataan? Sino namang may sabi niyan? Nakita ko si Brenda kanina. Sabi niya, balita sa opisina niyo na madalas ka raw sa Bataan. Tumawa si Arlan. Isang tawa na parang nangungutya. Sus, si Brenda. Huwag kang maniniwala doon. Selos lang yun dahil hindi ko kinuha ang inaalok niyang plan para sa mga truck namin. Inggit lang yun, Lyris. Alam mo naman ang mga tao sa industriya namin, mahilig gumawa ng intriga para sirain ang reputasyon ng iba. Muli, naniwala ako dahil mahal ko siya, dahil siya ang mundo ko. Pero ang totoo, unti-unti nang bumibitak ang pader na itinayo ni Arlan sa paligid ko. Isang hapon, habang wala si Arlan dahil nasa Tarlac daw siya, may kumatok sa gate ng aming bahay sa Villa de Bacolor. Isang babaeng mukhang disente pero bakas ang pagod sa mukha ang bumungad sa akin. May kasama siyang bata, isang batang lalaki na may mga matang kamukhang kamukha ng kay Arlan. Sino po sila? Tanong ko. Ako si Maricel, sagot ng babae. Naghahanap ako ng kasagutan. Ikaw ba ang nakatira rito kasama si Arlan? Kinabahan ako ng matindi. Oo, ako ang asawa niya. Bakit? Huminga ng malalim si Maricel. Asawa? Sigurado ka ba? Dahil 6 na taon na kaming kasal ni Arlan sa Dagupan. At itong batang ito si Nathan, ang anak niya. Para akong binuhusan ng malamig na tubig, hindi ako makahinga. Tiningnan ko ang bata, ang hugis ng ilong, ang paraan ng pagngiti. Parang photocopy ni Arlan. Hindi maaari. Sa vegan ng pamilya niya, si Aling Perlita, si Ria. Nauutal kong sabi. Natawa ng mapait si Maricel. Aling Perlita? Patay na ang nanay niya 10 taon na ang nakakalipas. At wala siyang kapatid na Ria. Ang tanging pamilya niya ay kami. At ang isa pa. Isa pa? Tanong ko, halos wala ng boses. Pumasok tayo, Lyris. Marami tayong dapat pag-usapan. Sabi ni Maricel, habang hinihigpitan ng hawak sa kamay ng bata. Naupo kami sa sala.
Doon, inilatag ni Maricel ang mga dokumento. Marriage contract na may petsang mas maaga pa kaysa noong nagsimula kaming magsama ni Arlan. Birth certificate ni Nathan at mga larawan ni Arlan sa iba't ibang okasyon na wala ako. Kasal ng pinsan niya sa Lingayen, binyag sa Urdaneta, at mga family reunion sa Manawag. Paano niya nagawa to? Tanong ko habang tumutulo ang luha ko sa ibabaw ng marriage contract nila. Magaling siyang mag-imbento ng buhay, Liris. Noong nalaman ko ang tungkol sa'yo, hindi ako agad naniwala. Sabi niya sa akin, kailangan niyang tumira dito sa Pampanga dahil sa trabaho. Pinapadala niya kami ng pera buwan-buwan. Pero nitong mga nakaraang buwan, naging madalang ang uwi niya sa Dagupan. Doon ako nagsimulang magduda, paliwanag ni Maricel. Pero hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Ayon kay Maricel, may isa pang babae. Isang babaeng nagngangalang Janine na taga Subic. Si Janine raw ang dahilan kung bakit madalas si Arlan sa Bataan at Olongapo. Si Janine, ang Clarice Mendoza na nasa resibo noon. Si Clarice, pinsan niya raw yun. Sabi ko, ilang taon kang niloko, Liris, gaya ko. Pero kailangan nating malaman ang buong katotohanan bago siya bumalik mamayang gabi. Matigas na sabi ni Maricel. Nagpasya kaming mag-antay. Mag-antay sa pagdating ng lalaking naging sentro ng buhay ko, pero hindi ko pala talaga kilala. Habang naghihintay, bawat sulok ng bahay na pinaghirapan naming pundar ay tila naging estranghero sa akin. Ang mga kurtinang pinili namin sa Divisoria, ang dining table na binili namin sa Pampanga's Best Furniture, lahat yun, tila mga saksi sa isang malaking kasinungalingan. Eksaktong 8:00 ng gabi nang marinig namin ang busina ng sasakyan ni Arlan sa labas. Nagkatinginan kami ni Maricel. Hudyat na ito. Ang paghaharap na wawasak o bubuo sa natitirang piraso ng pagkatao ko. Pagpasok ni Arlan sa pinto, bit-bit ang isang supot ng pasalubong na empanada mula raw sa Tarlac. Napatigil siya. Nakita niya si Maricel na nakaupo sa paborito niyang sofa, karga sinatan. At nakita niya ako, nakatayo sa tabi ng mesa, hawak ang kanyang mga sikreto. Liris, Maricel, tanging nasabi niya, ang supot ng empanada ay nalaglag sa sahig. Arlan, sino sa amin? Tanong ko. Sino sa amin ang totoo? O baka naman, wala sa aming dalawa? Nanatiling nakatayo si Arlan sa may pintuan. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa aming dalawa ni Maricel. Ang dating kalmado at mapagkakatiwalaang mukha na minahal ko ng 7 taon ay napalitan ng isang ekspresyong hindi ko maipaliwanag. Parang isang aktor na nakalimutan ng kanyang linya sa gitna ng entablado. Liris, hayaan mong magpaliwanag ako. Simula niya, ang boses niya ay nanginginig pero pilit na ibinabalik ang dating awtoridad. Magpaliwanag para sa alin, Arlan? Para sa marriage contract niyo ni Maricel sa Dagupan? O para sa anak niyong si Nathan na ngayon ko lang nakita? Tanong ko, habang ang bawat salita ay parang kutsilyong humihiwa sa sarili kong lalamunan. Lumapit si Maricel. Bit-bit ang bata na ngayon ay umiiyak na dahil sa tensyon sa loob ng bahay. Arlan, huwag mo nang itanggi. Nakita na ni Liris ang lahat. Alam na namin ang tungkol kay Janine sa Subic. Gaano mo ba kami binalak-lokohin? Ilang probinsya pa ba ang may pamilya ka? Humakbang si Arlan papasok. Dahan-dahang isinara ang pinto na tila ayaw niyang marinig ng mga kapitbahay namin sa Villa de Bacolor ang iskandalong namumuo. Maricel, dinala mo pa talaga ang bata rito? Sabi ko naman sa'yo, magpapadala ako ng pera sa Sabado. Bakit kailangang pumunta ka pa rito sa Pampanga? Dahil pagod na akong maging anino, Arlan, sigaw ni Maricel. Pagod na akong mag-antay sa Dagupan habang ikaw ay nagpapakasaya rito sa ibang babae gamit ang perang dapat ay para sa anak mo. Tumingin sa akin si Arlan. Ang mga mata niya ay nagmakaawa. Liris, maniwala ka? Ikaw ang mahal ko. Yung sa amin ni Maricel, pagkakamali lang yun noong kabataan ko. Pinanagutan ko lang siya dahil sa bata. Pero ikaw ang pinili kong makasama rito. Pagkakamali.
Natawa ako ng mapait, isang tawang puno ng puot. 7 taon tayong nagsama, Arlan. 7 taon akong naniwala na ulila ka na si Aling Perlita at Ria lang ang pamilya mo sa Bigan. Gawa-gawa mo lang pala lahat yon, pati ang pagkamatay ng tatay mo? Hindi siya makasagot. Napansin ko ang isang pitaka na nahulog mula sa bulsa niya noong lumapit siya. Pinulot ko yon bago pa niya makuha. Doon, nakita ko ang 3 magkakaibang ED. Isang Arlan na taga-Vigan, isang Arlan na taga-Dagupan, at isang Arlan na may apelyidong Salcedo na taga-Bataan. Sino ka ba talaga? Tanong ko habang ipinapakita ang mga ED. Sino ang totoong Arlan? Bago pa siya makasagot, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang video call. Nakita ko ang screen, Janine Subic ang nakalagay. Nag-agawan kami sa cellphone, pero dahil sa gulat niya, na-swipe ko ang accept. Lumitaw sa screen ang isang magandang babae, nasa loob ng isang kwarto na pamilyarang background. Ang maternity clinic sa Olongapo na nakita ko sa resibo noon. Daddy Arlan, gising na si baby CJ. Kailan ka ba babalik dito sa Subic? Sabi mo pagkatapos ng meeting mo sa Tarlac, dadaan ka rito para dalhin yung gamit ng baby. Masayang sabi ng babae sa screen. Natahimik ang buong sala. Maging si Maricel ay napanganga sa narinig. 3, hindi lang 2, kundi 3 kaming pinagsasabay-sabay ng lalaking ito. Janine, bulong ni Arlan. Ang mukha niya ay tuluyan ng namutla. Sino yan, Arlan? Bakit ang daming tao dyan? Tanong ni Janine sa kabilang linya. Unti-unting nagbabago ang tono ng boses. Ibinigay ko ang cellphone kay Maricel. Heto, kausapin mo ang isa pang asawa ng asawa mo. Nagkagulo sa loob ng bahay. Ang iyak ni Nathan, ang sigawan ni Maricel at Janine sa video call, at ang mga pagmamakaawa ni Arlan ay naging isang masakit na ingay sa pandinig ko. Lumabas ako ng bahay, hindi ko na kaya ang bigat. Naglakad ako palayo, walang saplot sa paa, hanggang sa makarating ako sa dulo ng kalsada kung saan matatanaw ang madilim na palayan ng Bacolor. Doon, napaupo ako sa gilid ng kalsada. Naalala ko ang lahat ng sakripisyo ko. Iniwan ko ang pamilya ko sa Kabanatuan para sumama sa kanya. Ipinagtanggol ko siya kay Nanay Sabel. Nagtrabaho ako ng husto para makatulong sa mga bayarin sa bahay na akala ko ay amin. Pero baka sa kanya lang pala nakapangalan. Maya-maya, naramdaman ko ang isang kamay sa balikat ko. Akala ko si Arlan. Handa na sana akong sampalin siya. Pero paglingon ko, isang matandang lalaki ang nakatayo. Si Mang Tonyo, ang security guard ng subdivision na madalas naming mabigyan ng merienda tuwing umaga. Ma'am Liris, okay lang po ba kayo? Tanong ni Mang Tonyo. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala. Nakita ko pong tumatakbo kayo palabas. May nangyari po ba sa loob? Hindi ko napigilang humagulgol. Mang Tonyo, ang sakit. Lahat ng pinaniwalaan ko, kasinungalingan lang pala. Tumingin si Mang Tonyo sa malayo. Tila may malalim na iniisip. Alam niyo, ma'am, matagal ko na pong napapansin si Sir Arlan. Noong isang buwan, may nakita akong ibang sasakyang lulan siya. Hindi yung gamit niyo rito. Iba rin ang plaka, galing Bataan. Gusto ko sanang sabihin sa inyo, pero baka isipin yung nakikialam ako sa buhay niyo. Pati pala ang mga tao sa paligid ko, may mga nakikita ng hindi ko alam. Ako lang ang nagbulag-bulagan dahil sa sobrang pagmamahal. Bumalik ako sa bahay pagkalipas ng 1 oras. Wala na ang sasakyan ni Arlan. Wala na rin sina Maricel at ang bata. Ang tanging naiwan ay ang bumukas na pinto at ang kalat ng mga gamit sa sala. Pumasok ako sa kwarto namin at doon ko nakita ang isang sobre sa ibabaw ng unan ko. Galing ito kay Maricel. May nakasulat na note. Liris, isinama ko si Arlan pabalik ng Dagupan. Doon kami magtutuos. Pero bago ako umalis, kinuha ko ang lahat ng cash sa drawer niya. Heto ang kalahati, alam kong pera mo rin ito. Mag-ingat ka, huwag mo na siyang tatanggapin ulit. Binuksan ko ang cabinet ni Arlan. Wala na ang karamihan sa kanyang mga damit. Tila nakahanda na talaga siyang tumakas.
anumang oras na mabisto siya. Pero habang naghahalongkat ako, may nahanap akong isang maliit na notebook na nakatago sa ilalim ng mga medyas niya. Binuklat ko ito. Doon, nakalista ang mga pangalan ng iba't ibang lugar sa Pilipinas: Cebu, Davao, Iloilo, Baguio. Sa tapat ng bawat lugar, may mga pangalan ng babae at mga petsa. Cebu, Sheila, 2020, Davao, Rowena, 2021, Iloilo, Carmela, 2023. Hindi lang kami tatlo. Si Arlan ay may buong network ng mga babae sa buong bansa. Para siyang isang manlalakbay na sa bawat hantungan ay nagtatayo ng bagong buhay, bagong pagkakakilanlan, at bagong kasinungalingan. Nanginig ang buong katawan ko sa diskubring iyon. Hindi lang pala siya babaero. Siya ay isang bihasang manloloko na ginawang hanap buhay ang pagpapaibig at pagkuha ng pera sa mga babaeng tulad ko. Naalala ko ang mga pagkakataong sinasabi niyang kailangan niya ng puhunan para sa business niya sa Tarlac at ang mga perang ipinahiram ko sa kanya mula sa savings ko. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan ang aking matalik na kaibigan sa Cabanatuan, si Jessa. Jessa, sunduin mo ako rito sa Pampanga, ngayon na. Sabi ko sa gitna ng paghikbi. Bakit, Liris? Anong nangyari? Alauna na ng madaling araw ah. Gulat na sagot ni Jessa. Tapos na ang lahat, Jessa. Ang Arlan na kilala ko, hindi pala siya nag-e-exist. Habang naghihintay kay Jessa, nagsimula akong mag-impake. Hindi ko nahihintayin ang susunod na kabanata ng kasinungalingan ni Arlan. Pero bago ako tuluyang umalis sa bahay na yon, may isang tawag akong natanggap mula sa isang hindi kilalang numero. Hello? Is this Lyris? Tanong ng isang boses lalaki. Mukhang seryoso at formal. Yes, sino to? Ako si Inspector Galvante mula sa Pangasinan Police District. Hinahanap namin ang kinaroroonan ng isang Arlan Magsaysay o kilala rin sa mga alias na Arlan Salcedo at Jeffrey Dizon. Sangkot siya sa isang malaking investment scam sa Bigan at may standing warrant of arrest para sa estafa at bigamy. Napaupo ako sa kama. Hindi lang pala puso ang ninakawan niya, pati na rin ang batas ay niloloko niya. Nandito po ba siya? Tanong ng inspektor. Tumingin ako sa paligid ng bakanteng kwarto. Tumingin ako sa notebook na hawak ko na naglalaman ng listahan ng mga biktima niya. Wala na po siya rito, Inspektor. Sagot ko ng may determinasyon. Pero may hawak akong listahan na baka makatulong sa inyo para mahanap siya. Doon ko napagtanto, hindi pa tapos ang laban. Ang pag-ibig na akala ko ay magbibigay sa akin ng kinabukasan ay siya palang magdadala sa akin sa isang madilim na katotohanan. Pero hindi ako papayag na matapos ang kwentong ito na ako lang ang talo. Dinala ako ni Jessa pabalik ng Cabanatuan ng madaling araw na yon. Habang binabaybay namin ang Gapan San Fernando Olongapo Road, hindi ko mapigilang mapatingin sa bawat karatula ng mga bayan na nadadaanan namin. Sa bawat bayang yon, maaaring may isang babaeng katulad ko na kasalukuyang naniniwala sa mga mabulaklak na salita ni Arlan. Anong plano mo, Liris? Tanong ni Jessa habang nakatutok sa pagmamaneho. Gagamitin ko ang notebook na, yun Jessa, hahanapin ko ang bawat babaeng nasa listahan. Kung hindi man namin maibalik ang perang kinuha niya, sisiguraduhin naming wala na siyang mabibiktima pang muli. Sagot ko. Pagdating namin sa bahay ni Nanay Isabel, sinalubong niya ako ng isang mahigpit na yakap. Walang sinabi ko na sayo, walang panunumbat. Ramdam ko ang tunay na pagmamahal ng isang magulang. Ang tanging bagay na totoo sa gitna ng lahat ng ito. Kinabukasan, nagsimula ang aking imbestigasyon. Tinawagan ko ang unang pangalan sa listahan sa Cebu, si Sheila. Hello Sheila, hindi mo ako kilala, pero may mahalaga tayong dapat pag-usapan tungkol kay Arlan. Bungad ko nang sumagot siya. Ang sagot ni Sheila sa kabilang linya ang nagpatindig ng balahibo ko. Arlan, patay na si Arlan ha. Noong 1 taon pa siya nailibing dito sa Cebu dahil sa aksidente sa motor. Patay. Paanong patay?
Halos mapatili ako sa cellphone habang nakatingin kay Jessa na gulat din sa narinig. Sino ba ito? Barkada ka ba ni Arlan? Oo, noong Oktubre 2024, na-aksidente siya sa Transcentral Highway dito sa Cebu. Wasak ang motor niya. Kasama ko pa ang nanay niyang si Aling Remedios noong ilibing siya sa Queen City Memorial Garden. Diretsyong sagot ni Sheila, nanlamig ang buong pagkatao ko. Kung patay na ang Arlan sa Cebu noong 2024, sino ang lalaking kasama ko sa Pampanga nitong mga nakaraang buwan? Sino ang lalaking nanggaling sa Dagupan na kasama ni Maricel? Doon ko napagtanto ang kilabot ng katotohanan. Ang lalaking minahal ko ay isang identity thief. Ninanakaw niya ang pagkatao ng mga lalaking pumanaw na o mga taong walang permanenteng record para makabuo ng bagong buhay sa ibang probinsya. Ang Arlan na kasama ko ay gumagamit lang ng pangalan ng yumaong asawa ni Sheila. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Ibinigay ko ang lahat ng impormasyon kay Inspector Galvante. Sa tulong ng notebook, natunto ng mga pulis ang kinaroroonan niya sa isang paupahang bahay sa Tagaytay, kung saan nagpaplano na naman siyang magpakasal sa isang mayamang biyuda na nagngangalang Mrs. Corazon. Hindi na siya nakapalag nang pinalibutan siya ng mga awtoridad. Doon lumabas ang tunay niyang pangalan. Siya si Ricardo Carding Valenzuela, isang wanted na scammer mula sa Bacolod City. Wala siyang pamilya sa Vigan, wala siyang kapatid na nursing, at lalong wala siyang pusong marunong magmahal. Lahat ng luhang ipinakita niya sa akin sa Pampanga ay bahagi lang ng kanyang script. Hinarap ko siya sa huling pagkakataon sa presinto sa Dagupan. Nakaposas siya, nakayuko, at wala na ang dating kislap sa kanyang mga mata. Bakit, Carding? Bakit kailangan ganito karaming buhay ang sirain mo? Tanong ko. Tumingala siya, ngumisi ng bahagya at sumagot. Dahil ang daling maniwala ng mga taong naghahanap ng pag-ibig, Liris. Binigay ko lang sa inyo ang gusto ninyong marinig. Tumalikod ako at hindi na lumingon pa. Doon natapos ang 7 taon ng aking buhay na itinapon ko sa isang anino. Bumalik ako sa Cabanatuan at unti-unting binuo ang sarili ko. Mahirap magtiwala ulit, pero mas masarap matulog sa gabi na alam mong wala ka ng kasamang demonyo sa ilalim ng iisang bubong. Mga ka-confess, yan ang kwento ni Liris, ang babaeng binuo ang mundo sa paligid ng isang lalaking hindi naman pala umiiral. Mga ka-confess, at dyan na nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Isang aral na naman ang iniwan sa atin, na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang nakabase sa matatamis na salita, kundi sa katapatan at integridad ng pagkatao. Maging mapanuri tayo sa mga taong pinapapasok natin sa ating buhay, dahil minsan, ang akala nating the one ay isa palang malaking bangungot. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta hanggang sa dulo ng ating narasyon. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag ninyong kalimutang mag-subscribe dito sa aming YouTube channel na Tagalog Wild Confession. Paki-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga pinakabagong uploads. At para sa mas marami pang updates at pakikipag-ugnayan sa aming community, i-follow ninyo rin ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession. Kung mayroon kayong sariling kwento na nais ibahagi, huwag mag-atubiling mag-message sa amin. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession, laging tandaan, ang katotohanan ay laging lalabas sa huli. Ingat po tayong lahat.